Hello guys, welcome back to my channel. Sa video na to guys, mag-aaral tayo ng bookkeeping, no? Sa mga may-ari ng business, like kung ikaw ay single proprietorship, kailangan mo ng apat na ledgers. So ito yon, mga isa cash disbursement book, yung isa cash receipts book, yung isa general ledger, yung isa naman journal book. Kung ikaw ay non-VAT entity. Pero kung ikaw ay VAT registered taxpayer, may additional na 2 libro na kailangan mo. Ito yung mga subsidiary sales journal at saka subsidiary purchase journal. So itong video na to, pag-uusapan natin yung mga non-VAT, so hindi natin ito itatakel, no? So ano ba yung itsura ng cash receipts book? Tingnan natin yung itsura. So usually ang cash receipts book pwede kang bumili sa mga bookstores. Ang bilihin mo yung 14 columns. So ito, 14 columns. So, yun nga. So, umpisahan na natin kung paano mag-bookkeep para sa ating negosyo. Ang unang libro na gagamitin natin ay yung cash receipts book para sa non-VAT single proprietorship. Okay? So, punta na tayo sa ating format. Kung bubuksan mo yung isang cash receipts book, meron siyang 14 columns, ano? Wala pa siyang heading. So, ikaw ang gagawa ng heading. So, yung unang column, yan, ilagay mo, ito, ilagay na natin yung legend. Later na yun. So, sequence number, yan yung rows number, no? Yung month, received from, or particulars. Reference number, dito natin ilalagay yung OR number or sales invoice number. Tapos, first column mo, yung cash. Tapos, another column, next column, creditable withholding tax. Third, yung accounts receivable. Fourth, other income. And yung pinakadulo, ilagay mo na lang dyan yung sundries account. Assuming wala sa nakasulat dito sa heading yung account, dito mo na lang ilagay sa sundries account. Okay? So, umpisahan natin, kunwari, meron tayong transactions. Yan. Kung ikaw ay, kunyari, nagba-buy and sell ng mga computer units at saka computer supplies. Yan, kunwari, meron tayong transaction, no? Nung May 1, receive cash amounting to 50,000 as proceeds from sale of a computer unit. So, ang magiging journal entries natin, no? Kailangan maingat tayo sa ating journal entries para maganda ang kalalabasan sa ating recording. Kailangan specific yung ating gamiting chart of account, no? So, naka-receive daw ng cash. So, debit cash, no? Debit cash. Magkano? 50,000. And credit, kasi nga nagbenta ka, credit sales computers. Ngayon, dahil nga non-VAT tayo, pagka na-receive mo na yung cash at kailangan mong mag-credit ng sales, kailangan mag-set up ka na ng payable. Kasi nga, non-VAT ka, so, obligado kang magbayad ng 3% percentage tax, no? So, dito, isa-set up na natin yung percentage tax. Magkano ba ang percentage tax sa liability mo ngayon as non-VAT? 3% siya of sales, no? So, dito sa example natin, percentage tax expense,
3% of 50,000, no? So, yan, 1,500. So, magde-debit ka ng percentage tax expense and magki-credit ka ng percentage tax payable. Okay? So, nakaset up siya yung payable pero hindi mo pa siya babayaran, no? So, ang entry or ang magiging explanation lang to record sale of computer and set up 3% percentage tax payable, no? Yun yung unang entry natin. So, paano natin ipopost ito dun sa ating cash receipts book? Okay? So, entry number 1, punta tayo dun sa cash receipts book entries. Ayan. Kung makikita mo dyan, so, sabi natin, nung May 1, receive from, yan, cash ito, cash. Explanation, receive sale of computer unit. So, OR number, assuming this is OR number or sales invoice number, debit cash, no? And credit sales na 50,000, same amount. And dito sa sundries, sabi natin kanina, pag wala yung mga account doon sa mga heading, pwede natin ilagay dito sa sundries. Okay? So, debit, percentage tax expense, 1.5. At the same time, credit, percentage tax payable. Okay? Ito kasi yung ating transaction kanina, no? Ayan, no? Debit cash, credit sales, debit percentage tax expense, credit percentage tax payable. Okay? So, okay na tayo dun sa first journal entry natin, no? Sa transaction. Punta tayo ulit sa another transaction. Magjo-journal entry na naman tayo using the second transaction. So, ang second transaction ay nung May 15, receive a check amounting to 34,650 as proceeds from sale of printer, net of 1 withholding tax, net of 1% withholding tax, and the customer issued a certificate of withholding tax BIR form 2307. Okay? So, ano ang mangyayari sa ating entry? So, debit cash in bank, kasi nga, cheque ito, no? Kasi i-deposit natin, debit cash in bank, yung amount nung cheque, 34,650. Tapos, meron kang na-receive na creditable withholding tax. Meron kang na-receive na certificate of withholding tax, BIR form 2307. So, mag-debit ka ng creditable withholding tax receivable, no? Amounting to 350. So, paano na-arrive yung 350? So, kung kukunin mo yung exact amount ng sales ng printer, 35,000 yun eh. So, kukunin mo yung 3%, yung 1%. So, 1% of 35,000, yun, 350,000. So, yung net of the withholding tax ay 34,650. Okay? Tapos, ano pa yung entry? Percentage tax expense of 1,050. Yun yung 3% of 35,000. No? Again, mag-set up tayo ng payable. Percentage tax payable of 1,050. So, ang explanation, to record sale of computer on account and set up 3% percentage tax payable. Okay? So, yun yung second journal entry natin. No? So, ipopost na natin sa cash receipts book. So, nung May 15, nagkaroon ng sale of computer unit on account. Check payment. Hindi siya on account. Check payment siya. OR number.
Yan. So, since wala tayong cash in bank account, dito sa heading, dito natin ilalagay. Cash in bank, 34,650. Another debit, creditable withholding tax receivable, 350. Another debit, percentage tax expense of 1,050. Credit sales, 35,000. And credit withholding tax, credit percentage tax payable rather of 1,050. Okay? So, kung titignan natin ngayon, assuming yun lang yung transaction natin, no? Dalawang transactions lang. At the end of May or at the end of the month, gagawa ka ngayon ng general journal entry. Parang summary ng entry. Summary ng transactions for the month. So, maglagay tayo ng total. I-total mo lang yan, vertical. Tapos, make sure nagta-tie up tayo. Lahat ng debit, yan, dito natin ilalagay. And lahat ng credit, dito ilalagay. So, pag tinotal mo yan, total debit, 87,550. And total credit, 85,000 plus 2,550 equals 87,550. Yan. So, eto ngayon, yung summary nung general journal na ginawa natin for cash receipts book for the month of May. Ito ang ating ipopost ngayon sa ating general ledger, no? Sa general ledger kasi, doon natin makikita dito sa general ledger. Ang ledger kasi dito natin pinopost yung mga entries, summary ng mga lahat ng entries for the month, para makita yung balance for the month, no, yung total. Yan. So, later on, makikita natin ngayon kung magkano ang magiging cash in bank balance mo pag pinagsama-sama na lahat ng mga transactions doon sa general ledger. Pero for now, ang nagawa lang muna natin yung cash receipts book, tapos isunod natin yung cash disbursement book, tapos ituloy natin sa general ledger kung paano mag-post sa general ledger. Okay? So far, yun lang muna ang gagawin natin sa cash receipts book kasi lahat naman ng transaction na yan, pare-pareho ang magiging nature, no? Either nakatanggap ka ng cash or nakatanggap ka ng cheque, pare-pareho ang magiging entry. Mag-debit ka ng cash, magde-debit ka ng cash in bank, at magsiset up ka ng percentage tax payable. Okay? So, for now, hanggang dito lang muna yung cash receipts book. And kung umabot ka dito sa video na to, part ng video, paki-like na lang. And subscribe para ma-notify kita, no, sa mga susunod na video na gagawin ko. Okay? Okay, thank you. Salamat for watching.